Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. Itatanong ko sana, sabi ni Tyra L. Crisostomo, kung kailan ba natin malalaman ang pangalan ng Diyos Ama. Just asking. Thanks in advance. Okay, ibigay natin yung pagsagot po dyan, no, sa bagay na yan. So, ibigay natin yung pagsagot kay Brother Jun Ray. Yes, Brother Romel. Ang tanong kung kailan malalaman ang pangalan ng Ama. Kailan ba natin malalaman ang pangalan ng Diyos Ama? Well, matagal na panahon na pinaalam. No? Basahin nga natin, Brother Romel, ang Exodo 3, 14-15. Exodus 3, 14. Sa magandang balita, Biblia. Okay. Exodus 3, 14-15, no? 3, 14-15. At ganito po, no, mga kapatid, ang ating mababasa sa magandang balita Biblia. Yan. Okay. Ano yung Bible? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Hanggang kailan daw itatawag yung pangalan, Brother Romel? Magpakailanman. Yan. Hindi magbabago. Anong pangalan yon? Ako'y si ako nga. Yahweh. Yung Yahweh, no? So si Yahweh, tetragrammaton yan, no? Yan ang bali bigkas ng pangalan ni ating Diyos, no? In biblically speaking or scholarly speaking. Yan ang ibinigay niya na pangalan para siya ay makilala ng mga tao. Kasi nung unang panahon pa, kung babalikan mo kasi yan, nung tinawag niya si Moises na papuntahin doon sa Ehipto para ipalabas sa kanyang bayan, sinabi ni Moises kasi na, paano Panginoon kung itanong nila kung ano ang iyong pangalan, ano ang isasagot ko? So yun ang naging sagot ng Diyos. Sabihin mo na ako'y si ako nga, inutusan ka ni Yahweh. So yun po yung naging pangalan ng ating Panginoong Diyos. At kung titingnan natin ang fundamentals of Catholic dogma, sa Old Testament daw, sabi ng simbahan, mayroong naitala na 7 pangalan ng tunay na Diyos. 7 pangalan. No, yung Almighty, El Shaddai, El Elyon, basta 7 sila. Based po sa aral natin, 7. Pero sa 7 po na iyan, ang proper name according to our church is Yahweh, or yung tinawag na Yahweh sa wikang Tagalog. So yun ang pinakapangalan ng Diyos. Baka malito tayo, no? Di ba yung Diyos natin 3? Sino sa 3 yung Yahweh? Okay? Di ba mayroon ang ating Diyos ay ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo.
So kung tatlo ang persona ng Diyos, sino sa kanila si Yahweh? Sino ang pinaka may pangalang Yahweh? Ang Ama ba? Ang Anak? Ang Espiritu Santo? Brother Romel, tatanungin kita, Brother Romel. Brother Romel, Yes po. yun bang pangalan? Pwede ba yung gamitin ng maramihang persona? Hindi. Hindi. Ibig sabihin, yung pangalan mong Romel, ikaw lang na mamayari? Mm. Ikaw lang may pangalan ng Romel sa mundo? Ano, yung ibig kong sabihin po na yung Pangalan, yung pangalan. yung pangalan. Oh, Kasi yung ulitin Yahweh ko kasi yung- bro ginamit yun sa Ama, Anak, Espiritu Santo eh. Kaya nga, ulitin ko ulit. Kasi ang tanong kasi specific sa pangalan. So, tatanungin kita ulit. Yun bang pangalan? Pwede ba yan gamitin sa maraming persona? Yung isang pangalan. Like sa'yo, Romel. Pwede bang may iba pang Romel? Pwede. Parehas kayo ng pangalan. Parehas. Pero magkaiba kayong persona. Oo. Tama? Yun yung sa Mali. Trinity. Yan din ang Diyos natin. Huwag kayong mawindang sa mga tanong na kung Yahweh ang pangalan ng Diyos, sino sa tatlo ang Yahweh? Hindi silang tatlo ang Yahweh. Ang persona nilang magkaiba, ang kanilang pangalan iisa, Yahweh. Pangalan po yan, Yahweh. Okay? Yan ang dapat nyong malaman. Kasi isa kasi sa ginagamit ng mga anti-Trinitarian, sino sa tatlo si Yahweh? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sa turo ng simbahan, yung term na Yahweh, sa kanilang tatlo yan, Ama, Anak, at Espiritu Santo, kasi yun ang kanilang pangalan. Diyan nagpakilala ang Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Yun pong Yahweh, isinalin po yan sa terminong Griego, no? At ang pagkasalin po niyan is Kyrios. Dahil nga sa wikang Hebreo, napakabanal ang pangalang Yahweh. Hindi yan basta-basta binabanggit kasi pwedeng magkasala. Noong unang panahon, pwedeng magkasala ang sino mang mabanggit sa pangalan ni Yahweh, lalong-lalo na kapag ginamit ito, pagbigkas ito na walang pagalang. Magkakasala po. Blasphemous po yan noong unang panahon. Kaya nga ang mga Hudiyo, pinalitan nila yan sa Hebreo na Adonai. At yung Adonai, nung isinalin ang Old Testament sa Septuagint version, yung Adonai, yung translation ng Adonai, naging Kyrios po yon. Kyrios sa English, Lord. Kaya nga, ang tawag natin ngayon sa ating Panginoong Jesucristo ngayon, Lord. Yahweh, Jesus. Ganon din ang Holy Spirit, Lord. Yahweh, Holy Spirit, ganon din ang Ama. No? Panginoon din natin yung Ama. So silang tatlo, ang pangalan nila is Yahweh. Iisang pangalan nila na may tatlong ibang persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. 28:19 ng Matthew, Brother Romel. 28:19. 19. Okay, ito po yung ating mababasa dito. Ayan. Kaya umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ilang pangalan ang ibinigay? 3. Isa lang. Anong tatlo? Tatlo yung Hindi, ang tanong, ilang pangalan ang ibinigay? nasa singular form. Singular form, pangalan nga lang eh. Sa pangalan ng, hindi naman sa pangalan ng mga. Di ba? Tama, mali. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ibig sabihin yung kanilang authority sa pangalan ng Diyos. Yung Diyos, sa pangalan ng Diyos, Yahweh. Exodus 3:14-15. So yun ang sagot natin, Brother Romel. Ang pangalan ng Ama, matagal nang naihayag. Yun ay ang Yahweh.